Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo, gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. At gayon din sinabi niya, tunay na ang tanging may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong may tangan ng kaalaman. Sa aya na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binibigyang diin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang siyang tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong nakakakilala sa Kanya. Dahil tunay na yaong tao na hindi kumikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nga mananampalataya sa Kanya. At maaring meron ngang kumikilala sa Kanya, subalit hindi naman ito tunay na pagkilala. Maaring siya ay Muslim, subalit siya ay nagkukulang sa kanyang pananampalataya dahil hindi niya lubusang nakikilala si Allah sa mga nagugustuhan at kinamumuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kaalaman na siyang nagdudulot ng takwa, ito ang tinatawag na ilmun nafi. Ito ang kaalaman na kapakipakinabang. Kaalaman na magdudulot sa atin insyaallah na tayo ay papasok sa paraiso katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman ay padadaliin ni Allah para sa kanya ang landas patungong paraiso insyaallah. Dahil pinapaliwanag ng mga scholar ng kaalaman na ito na kanyang hinahangad ay ang kaalaman na kapakipakinabang, kaalamang panrelihiyon na sa pamagitan nito ay nakikilala niya ang kanyang Panginoon at nalalaman niya ang mga nagugustuhan ni Allah at ito ay kanyang isinasabuhay at nalalaman niya ang mga inaayawan ni Allah at ito ay kanyang iniiwasan. Ng iman, ayon nga sa sinasabi ng mga scholar, ito ay qaulun bil lisan, wa tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'a wa yankusu bil ma'siyah. Ito ay pananalita ng ating mga dila na naguugat mula sa ating mga puso at isinasabuhay ng ating mga katawan. Ito ay nadaragdagan sa pamagitan ng pagsunod at nababawasan sa pamagitan ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At paano ba natin malalaman ang mga bagay na ito liban na lamang sa pamagitan ng kaalaman? At gayon din ang mga gawaing pagsamba hindi natin malalaman o makikilala liban na lamang sa pamagitan ng ilmun nafi, kaalaman na kapakipakinabang. Katulad ng sinasabi nga ng mga scholar, ang ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ang pagsamba ay ang anuman na minamahal at kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga pananalita at gawa, ito man ay hayagan o nalilingid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nga iisipin na lamang natin kung paanong ang tao nga ay merong papakinabangan sa kaalaman at kung anong uri ng kaalaman ng tunay nga na kapakipakinabang. At ito ay ang nag-iisang ilmun nafi na sa pamagitan nito ay makikilala natin si Allah subhanahu wa ta'ala at anumang bagay na may kinalaman sa relihiyon na ito. Nabadnong huli sa pamagitan ng kaalaman na ito, inshallah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iniangat ni Allah sa matataas na mga antas ang mga nanampalataya na kabilang sa inyo na sila yaong mga tao na mayroong tunay na pananampalataya at syempre higit pa niyang pararangalan yaong mga tao na mayroong kaalaman. Kaalaman na pakipakinabang insyaallah na unang-una ay kapakipakinabang sa tao dahil ang layunin ng kaalaman ay ang alisin ng tao sa kanyang sarili ang kamangmangan. Subalit pagkatapos nito, marapat lamang na ang kaalaman na ito ibabahagi niya sa iba nang sa gayon ay aalisin naman niya sa iba ang kamangmangan insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag na magiging second priority ninuman ang pag-aaral. Katulad na kung paanong ito ay isinasabuhay ng mga tao ngayon. Na para bang ang pag-aaral ay pangalawang bagay na lamang sa kanila
dahil mas inuunan nila ang kanilang mga pag-aaral ng mga kaalaman galing sa kuffar, o kaya inuunan nila ang kanilang mga negosyo, o inuunan nila ang kanilang mga trabaho, na pinahihintulutan naman. Subalit, para sa tunay na Muslim, sa tunay na nakakaunawa sa kanyang relihiyon, marapat niyang bibigyan ng iba yung pagpapahalaga ang kaalaman dahil dito nakasalalay ang kanyang kaligtasan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Kaligtasan sa mundong ito dahil sa pamagitan ng kaalaman ay malalaman natin ang mga pinahihintulot at mga pinagbabawal. Kaya, ang mga bagay na ito ay ating magagawa at ating may iwasan, insyaallah. At gayon din kaligtasan sa kabilang buhay dahil ang kaalaman na ito kung ating isa sa buhay, insyaallah, ito ay kaalaman na magliligtas sa atin mula sa impyerno at kaalaman na magpapapasok sa atin sa paraiso, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bagaman sa panahon natin ngayon ay laganap ng iba't ibang mga paraan ng pag-aaral, katulad halimbawa ng pagbabasa ng mga post sa social media, ang mga ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi maaring papalit sa tradisyonal na paraan ng pag-aaral na ang tao ay dumadalo sa pag-aaral sa masjid na nagpapakumbaba, na bukas ang isip at naghahangad ng kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito nag-aral ang ating maalam hanggang sa panahon natin ngayon sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang paraan na napapalaganap ang kaalaman. Ang kaalaman ay nakukuha sa pamagitan ng pag-upo sa harap o sa paanan ng isang maalam, kahit sino pa man ito o gaano pa man kataas ang antas ng kaalaman ng tao na ito. Dahil ang tunay na magkakamit ng kaalaman ay yung tao na nagpapakumbaba at yung tao na mayroong sapat na mabuting asal sa pagkakamit ng kaalaman na ito na magdudulot nga sa kanya ng pakinabang, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi porke nilike mo ang post ng isang maalam ay natutunan mo na ito. Hindi porke share ka ng share ng post ng maalam ay natutunan mo na ito. Ang mga bagay na ito ay binabasa, ang mga bagay na ito ay inuunawa, ang mga bagay na ito ay isinasabuhay, ang mga bagay na ito ay nililinaw natin kung meron mang bagay na hindi natin nauunawaan mula sa mga bagay na ito. Hindi tayo nagiging maalam din kapag tayo ay naging kampon ng mga maalam o kaya tayo umaasta na kasing level na natin sila sa pamagitan ng ating pagtangkilik sa kanila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kaalaman ay kaalaman at hindi ito mapepeke at hindi ito mapagkukunwarian ninuman kahit kailan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na nakababatid sa ating pagsisikap sa kaalaman, kaya siya ang tunay na maggagantimpala sa ating kaalaman, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kaalaman ay liwanag ng mananampalataya sa mundong ito. At para sa mga tao sa pangkalahatan, kakaiba nga ang relihiyon na ito, ang Islam, dahil itong nag-iisang relihiyon na nagbibigay diin sa pag-aaral. Ng relihiyon na ito, habang pinag-aaralan mo ay lalong nagiging malinaw na hindi katulad ng ibang relihiyon na habang pinag-aaralan mo ay mas nagiging magulo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-aaral na siyang unang ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakapahayag, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Magbasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha. Pagbabasa na kasing kahulugan ng kaalaman o kasing kahulugan ng kaparaanan upang magkamit ng kaalaman. Pero siyempre ang pagbabasa na ito ay pagbabasa na ang layunin ng tao ay magkamit ng kaalaman at ito ay maging bahagi ng pagkakamit niya ng kaalaman at hindi niya ipinampapalit sa pagdalo sa mga aralin sa mga masjid na tunay na mabiyaya at nagiging dahilan na ang tao ay magkamit nga ng kaalaman na kalugod-lugod kay Allah unang-una at higit sa lahat. At gayon din kaalaman na kapakipakinabang para sa kanya at sa iba sa mundong ito at sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bawat isa sa atin ay nagrereklamo sa mga panahon na ito sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga paghihirap at iba't iba pang mga dumarating sa atin na mga sakuna. Maraming mga taong nagrereklamo na hindi man sila nagrereklamo sa isang sakuna na dumarating sa kanila na nakakaepekto sa buhay o yaman nila, sila ay nagrereklamo sa pagiging mahirap ng kanilang pamumuhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang marami sa mga ito, sa totoo lamang,
ay ang mga tao na ginawa na nilang paraiso ang mundo na ito. Kaya sila ay apektado, sila ay nasasaktan sa mga nangyayaring hindi magaganda o kaya hindi nila nagugustuhan sa buhay nila dito sa dunya. Pero sa pamagitan nga ng kaalaman, nalalaman ng isang tao na mayroong sapat na kaalaman sa Islam na ang mundo na ito ay panandalian lamang, na ang mundo na ito ay lugar lamang ng pagsubok at anumang bagay na naririto ay pawang pagsubok lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, upang subukan kayo ni Allah, subukan kayo ng inyong Panginoon kung sino sa inyo magiging mahusay, mabuti sa kanyang mga ginagawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kullu man alayha fan, ang anumang naririto sa mundo at maging sa sansinukob na rin ay pawang panandalian lamang dahil ang tao ay nilikha talaga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kabilang buhay na doon siya ay hahatulan kung siya ba ay karapat-dapat sa paraiso, napupuno sa kanyang walang hanggan pagnanasa, o kung siya ba ay karapat-dapat sa impyerno na siya namang magpaparusa sa kanyang walang hanggang pagnanasa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na mayroong pagnanasa, subalit ang pagnanasa na ito ay mapakikinabangan o kaya ay magiging kapakipakinabang sa kanya o makokontrol niya sa pamagitan ng kaalaman. Dahil kung ang tao, ang mananampalataya, ay magkakaroon ng pagnanasa, nakilalanin at sambahin ng kanyang Panginoon sa paraan na nagugustuhan nito, ito ay tunay nga na pagnanasa na kaibig-ibig. Subalit kung ang tao ay magnanasa sa mga material na mga bagay, ito nga ay pagnanasa na hindi kapuri-puri. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isa sa mga pagkakaiba ng tao sa hayop, sa kabila ng pareho silang mayroong pagnanasa, ang tao ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng talino. Binigyan niya ng kakayanan na mag-isip. Binigyan niya ng sarili nitong pasya. Kaya gamitin natin ito, inshallah, nang sa gayon tayo ay magtatagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Dahil nga, maraming mga pagsubok ang lumilitaw sa buhay ng tao dito sa mundo. At ang mga tao ay nakapag-iisip kung ano ba ang dapat nilang gawin. Ang unang dapat gawin ng tao ay ang baguhin niya ang kanyang sarili. Dahil hindi maaari na paulit-ulit lamang ang kanyang ginagawa at maghahangad siya ng ibang resulta sa kanyang ginagawa. Nagrereklamo siya na hindi nagtatagumpay ang kanyang negosyo, baguhin niya ang paraan ng kanyang pagnenegosyo. Nagrereklamo siya na hindi maayos ang kanyang trabaho, baguhin niya ang kanyang trabaho. Nagrereklamo siya ng kanyang pamilya ay ganito o ganyan, subalit wala naman siyang binabago sa kanyang pakikitungo sa kanyang pamilya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tunay na matalino ay yaong umaamin sa kanyang sarili na meron ngang nangyayari ng mga pagkakamali at ito ay may tatama niya sa kanyang sarili lalong-lalo na insyaallah. Katulad ng sinabi ng ating mga scholar, rahimahumullah, sinabi nila, la yugayyiru akhira hadihil umma illa ma gayyara awwalaha. Hindi babaguhin ng anuman ang dulo ng umma na ito. Ibig sabihin ng panahon natin ngayon, liban na lamang sa kung ano ang nagbago sa naunang bahagi ng umma na ito. Titingnan natin kung anong naging dahilan kaya ang mga sahaba ay naging matagumpay sa kanilang buhay at sa kanilang relihiyon. Ito ay ang kaalaman na kapakipakinabang, kaalaman na kanilang isinabuhay sa pamagitan ng pag-aaral at pagiging dalisay dito at sa pagsasabuhay sa mga ito. Alhamdulillah.